Ang tunay na denim, nakukuha ang kupas sa pagsuot mo. Ang murang denim, binibili ang kupas sa laser booth, kaya bawat peres sa salansan ay pare-pareho ang itsura. Kapag bumili ka ng pre-distressed jeans, nagbayad ka ng mahal para sa sirang ginawa ng makina sa loob lang ng 9 na segundo. Mabilis kumalat ang mga punit na yan dahil mahina na ang tela bago mo pa man maisukat. Narito ang 5 style na nagmumukhang mura sa mga lalaking edad 40 pataas, at 5 na sulit sa bawat piso. Alam mo na ang mga palatandaan kahit hindi mo pa ito napapangalanan. Yung mall wash na kulay orange at medyo makintab. Yung tuhod na lumawlaw at hindi na bumalik sa dati. Yung pundilyong nabutas agad pagkalipas ng 18 buwan habang iniisip mo kung kasalanan mo ba. Hindi mo kasalanan yon. Nagbenta ang industriya ng peking kupas at marupok na denim tapos ikaw ang sinisi. Una, pre-distressed, punit-punit at destroyed jeans. Sinunog ng laser ang mga guhit na yan sa loob lang ng 9 na segundo. Sandblaster o grinding wheel naman ang tumira sa mga tuhod. Iniwan na ang mga butas bago mo pa mahawakan ang damit. Ang itinatago ng price tag ay ang katotohanang pinahina na ng pagkiskis ang tela. Bawat manipis na bahagi ay doon unang masisira ang maong, at nandoon na yan nung iniuwi mo. Lalaki ang mga punit, mabubutas ang mga manipis na parte, at mas mabilis maluluma ang maong dahil dumating itong may sugat na. Lahat ng peres sa tindahan, pare-pareho ang sira. Iisang kupas sa iisang pwesto sa 10,000 pantalon dahil makina ang gumawa nito sa lahat. Ang totoong kupas ay personal, record ito ng katawan mo at ng buhay mo. Ang factory distress ay costume lang ng suot ng iba, na mass-produced at itatatak sa'yo. Isang designer ang pumili kung saan dapat butas ang tuhod mo gamit ang manikin, at inulit ito ng makina ng 10,000 beses. Hindi man lang tinanong ang mga tuhod mo. Sa lalaking lampas 40, mukha lang itong costume sa bawat pagkakataon. Pangalawa, yung mga mall wash jeans na may peking whiskers. Mahahalata mo ito sa kulay na medyo orange, sobrang puti sa bleach, at makintab na finish na may mga guhit sa may zipper at sa likod ng tuhod. Hindi mo pinaghirapan yan. Sa totoong raw denim, ang whiskers ay nabubuo kung saan talaga tumitiklop ang balakang mo pag nakaupo ka, at ang honeycombs naman sa likod ng tuhod habang naglalakad ka. Sinusundan nito ang hugis ng katawan mo. Ang mall wash, pinipeke ang mapangyan gamit ang laser, sponge, at chemical, tapos pipilitin ang madilaw na kulay gamit ang matapang na bleach. Hindi lang basta nagpapakulay ang chlorine at potassium permanganate, kinakain nito ang hibla ng tela. Ang kulay orange na yan ay senyales na nilapastangan ng chemical ang cotton. Ang totoong kupas ay hindi pantay, personal, at hindi laging pare-pareho. Ang mga printed na kupas ay masyadong perpekto, at paulit-ulit sa bawat peres na nasa estante. Libre lang ang solusyon, pumili ng malinis na dark wash, o raw denim na ikaw mismo ang magpapakupas. Pangatlo, high-stretch skinny jeans. Bakit ba talaga nabubutas ang pantalon mo sa pagitan ng hita? Hindi mo katawan ang may mali. Ang tela mismo. Ang mga murang stretch jeans ay gawa sa magaan na open-end yarn na hinaluan ng elastane, kadalasan ay 3 hanggang 5%. Napapagod ang elastane fiber na yan sa bawat suot hanggang sa numipis at bumigay. Dahil magaan ang tela at mahina ang sinulid, ang pagkiskis ng mga hita mo sa tahi ay unti-unting bumubutas dito. Hindi yan pagkakamali sa negosyo. Sinadya ang pagkasira na yan dahil sa materyales. Ang matigas na ring spun 12 to 14 ounce denim ay hindi ganito. Walang elastane na napapagod, mas matibay ang sinulid, at mas makapal ang tela laban sa kiskisan. Tumatagal ang ganyang pantalon ng maraming taon imbes na masira agad sa loob ng 18 buwan. At kapag numipis na, pwedeng ipa-repair sa tahi ng mura lang para tumagal pa ng 5 taon. Yan ang pinagkaiba ng tunay na damit sa gamit na itatapon lang. Pang-4, bootcut at flare na sobrang haba. Isipin mo yung bootcut noong 2003, hapit sa hita, tapos biglang luwag sa laylayan, na nakatambak ng madungis sa ibabaw ng sapatos. Ngayon, isipin mo ang malinis na straight leg na may isang maayos na tupi lang sa tapat ng sapatos. Ang isa, mukhang luma agad. Ang isa naman, hindi naluluma sa panahon. Ang bootcut at deep flare ay nakakulong sa isang lumang panahon, at madalas ay gawa lang sa murang tela, kaya makukuha mo ang makalumang forma at mahinang kalidad sa isang bilihan lang. Ang straight o slim straight leg na may isang malinis na tupi ang hugis na hindi naluluma. Bagay ito sa halos lahat ng lalaki at mukhang moderno kahit anong dekada pa. Dapat ay sumasayad lang ang dulo nito sa ibabaw ng sapatos nang may isang malambot na tupi, walang tumpok ng tela sa ilalim. $12 lang ang bayad sa patahi para gawin yan at ito ang pinakamurang upgrade sa pananamit ng lalaki. Pang-5, mga maong na may bling pocket at makapal na borda. Malalaking bulsa, may mga rhinestone, at kapansin-pansing tahi sa likod, at binayaran mo yan ng mahal. Ang simpleng bersyon ng parehong maong ay mas mura pa nga.
Ang makapal na burda sa likod ay tatak ng kalagitnaan ng 2,000 la, at sa lalaking lampas 40 na, ipinagsisigawan nito ang panahong yan tuwing tatalikod ka. Ang dekalidad na denim ay kabaligtaran, malinis ang mga bulsa sa likod, simple o walang tahi, o baka isang simpleng linya lang nakakulay ng tela. Ang mga rhinestone ay pampalito lang sa kawalan ng kalidad, dahil ang mainay na bulsa ay madalas nakalagay sa murang tela. Halos laging totoo ang panuntunang yan. Ngayon, heto ang 5 na sulit bilhin simula sa $30. Una, ang Wrangler 13 NDD. Dinisenyo para sa mga rodeo rider noong 1947 at halos hindi nagbago simula noon. Matigas na 100% cotton, nasa $28 lang. Walang elastane na luluwag, kaya hindi ito basta-basta masisira. Medyo liliit ito sa unang laba at huhubog sa katawan mo habang tumatagal hanggang sa magkaroon ito ng natural na kupas na ikaw mismo ang nakagawa. Walang peking guhit, walang printed na disenyo at walang rhinestones. Ang lalaking naka-13 Navy na may malinis na sapatos at maayos na polo ay mas kagalang-galang tingnan kaysa sa lalaking nakamaong na $300 pero may mga kumikinang sa bulsa. Pangalawa, ang Uniqlo Selvage. Nasa $50 lang para sa tunay na selvage denim na hinabi sa Kaihara, isa sa pinakasikat na pagawaan sa Japan. Ang selvage denim ay hinabi sa mga lumang makina na mismong tumatapos sa gilid ng tela, kaya makakakita ka ng malinis na linyang may kulay kapag itinupi mo ang laylayan. I-check mo ang tupi sa kahit anong tindahan. Ang malinis na gilid na may kulay na linya ay ang self-edge. Ang tahi na himulmol ang gilid ay hindi. Ang 5 segundong check na yan ay mas mahalaga pa sa presyong nakasulat sa tag. Kung gusto mo ng mas makapal na raw selvage na sadyang ginawa para kumupas, subukan mo ang unbranded sa halagang $85. Pangatlo, ang Levi's 500 at isa shrink to fit. Ang original na blue jeans, tapat na denim sa loob ng mahigit 1 siglo. Ang bersyong sulit bilhin ay ang shrink to fit, hindi ang stretch 500 at isa na madalas makita sa mga mall. Matigas na ring spoon raw denim, nasa 14 na onsa kapag lumiit na, at nagkakahalaga ng $7 hanggang $100. Ang ring spoon yarn ay 10 hanggang 30% mas matibay kaysa sa murang yarn na ginagamit sa karaniwang maong sa merkado. Ang shrink to fit ay unsanforized, kaya bumili ka ng mas malaki, ibabad mo, at liliit ito para sumakto sa'yo. Hindi ito darating na kasya na agad. Magiging sayo lang ito paglipas ng mga buwan, huhubog sa katawan mo, at lulukot kung saan ka lumulukot. Pang-4, Momotaro. Mula sa rehiyon ng Okayama sa Japan. Ang standard na pares ay nasa $300 hanggang $320, gawa sa Zimbabwe cotton na kilala sa mahaba at malinis na hibla nito, rope dyed sa purong indigo, at paulit-ulit na isinasawsaw para makuha ang lalim na hindi kaya ng mabilisang tina. Itupi mo ito at makikita mo ang pink selvage line, ang tatak ng Momotaro. Rope dyeing ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tunay na fade, nababalot ng indigo ang labas ng sinulid habang nananatiling puti ang loob. Habang kumukupas ang ibabaw, lumalabas ang puti. Ang murang synthetic indigo na tina hanggang loob ay hindi kumukupas ng ganoon. Nagiging kulay abo lang ito. Panlima, Ironheart. Ang signature fabric nila ay 21 ounces, hinabi gamit ang double twisted weft sa mabagal na shuttle loom, nasa $345 hanggang $375. Orihinal na ginawa para sa mga nagmumotorsiklo na kailangan ng tunay na proteksyon. Sa bigat na 21 ounces, halos kaya nang tumayo ng tela ng mag-isa. Inaabot ng ilang buwan bago ito lumambot, at ang mga lalaking may-ari nito ay inilalarawan ang proseso na parang isang relasyon. Mahirap sa simula, pero sa huli, wala nang ibang kakasya kundi ikaw lang. Heto ang math ng cost per wear. Ang lalaking bumibili ng mumurahing stretch jeans ay makikita na lang na butas na ang pundya pagkalipas ng mahigit 1 taon, kaya bibili uli siya. 5 pares sa loob ng 10 taon, 15,000 piso ang nagastos, at puro kupas ng iba ang suot niya. Pero ang lalaking bumili ng 1 pares ng Ironheart at sinuot ito ng 1 dekada, nirepan niya at sinuot pa ng 1 pang dekada, pareho lang ang ginastos, pero mas gumaganda ang itsura niya taon-taon. Ang lalaking naka-Wrangler at ang lalaking naka-Ironheart ay isa lang ang ginagawa, bumibili ng matibay at totoong cotton para itala ang kanilang buhay. Budget lang ang kaibahan, hindi ang prinsipyo. Suriin ang sinulid, ring spoon kaysa open end. Suriin ang habi, itupi ang dulo at hanapin ang selvage. Suriin ang bigat, 12 to 14 ounces ang pinakaswak. Suriin kung may stretch, dahil ang elastane ang madaling lumaylay at masira. Bumili ng totoong denim sa presyong kaya mo, gamitin ng husto, at hayaang isulat nito ang kwento ng buhay mo sa tela.